Hello. So, sa video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-post ng transaction sa Ledger. So, yung Ledger na gagamitin natin ay yung 3-column na journal. So, ito yon. Ayan. So, 3 columns kasi may tatlong column. 1, 2, and 3. So, bago ka mag-post sa Ledger, syempre, kailangan kompleto na yung journal entries mo mula doon sa simula hanggang doon sa matapos. Okay? So, kapag kompleto na yung journal entries mo, so, ang next step natin is step number 3 is post the transactions to the Ledger accounts. So, dito makikita natin, bawat account ay merong ledger. So, halimbawa, itong cash. So, lalagay mo lang yung cash dyan sa taas and then yung account code 101, 111 o kung ano man yung naka-assign sa kanya doon sa chart of accounts. And then, dito lalagyan nyo ng date. Tapos, yung medyo malaking space, yun naman yung explanation. So, lalagay mo lang yung label dyan. Then, JR, ibig sabihin naman yan, journal reference. Okay? Then, next, column ng debit, column ng credit, and then column ng balance. So, bawat account title ay mayroong sariling ledger account. Halimbawa, ito, accounts receivable, painting supplies, prepaid insurance, hanggang makarating ka dun sa expenses. So, para lang siyang T-accounts. So, simulan na natin. So, syempre, ang ipopost muna natin ay yung mga transactions na involve ang cash. So, tingnan na. Ang magiging reference natin dito ay yung journal natin. Kaya kailangan tapos yung journal bago ka mag-post sa ledger. So, iisa-isahin natin yung mga nakapost sa journal. So, simulan natin dito sa October 2. Hanapin lang natin yung may mga cash na transaction. Halimbawa, ito, cash. So, dito sa cash, merong initial investment. So, dahil may nakita ka dito sa October 2, sa ledger mo, lalagay mo lang October 2. And then, yung explanation niya, kokopyahin mo lang kung ano yung explanation na nakalagay sa kanya doon sa kung saang date mo siya nakita. So, lalagay mo lang siya dyan. And then, yung journal reference naman ay kung saang page ng journal mo siya nakita. O, halimbawa dito, GJ1. So, dahil nakita mo siya sa GJ1, lalagay mo lang dito, GJ1. And then, dahil dito ay nakadebit siya ng 71,000 pesos, sa ledger, lagay mo lang sa column ng debit 71,000 pesos. Okay? Yan. So sa credit wala na kasi naka-debit naman na siya. Yung balance, kung magkano yung running balance niya as of October 2. So dahil 71,000 pa lang naman yun nandun, 71,000 pa lang yung balance ng cash. Okay? Tapos, pabalik ka dun sa journal, lalagyan mo yung posting reference ng 101. Ibig sabihin, na-post mo na siya sa ledger. Okay? So, yari na tayo sa 2. Sa 3, hanap tayo kung may cash. So, merong cash doon. Ayan. So, ang gagawin mo lang ulit, balik ka sa ledger, lagay mo October 3. Tapos, yung explanation kung saan mo siya nakita. Yan. Ako dito copy-paste lang, pero syempre ikaw susulat mo siya. Yan. Tapos, ang page ng journal mo siya nakita. So, GJ1 ulit. And then, yung amount. So, yung cash dito ay naka-credit 50,000 pesos. So, sa column ng debit, wala kang lalagay. Sa column ng credit, meron 50,000 pesos. So, sa balance mo, dahil yung 71,000 ay debit balance, ima-minus mo lang yung 50. So, 71 minus 50,000 is equal to 21,000 pesos. So, ibig sabihin, as of October 3, 21,000 pesos yung balance ng cash. Okay? Tapos, balik ka ulit dun sa journal. Lalagyan mo na to ng posting reference 101. So, ibig sabihin na post na yung cash dyan. Okay? So, sa 4, walang cash. Isa-isahin mo lang ha. At huwag ka magmadali para wala kang ma-miss. Sa 5, wala din. Sa 7, ayun, meron.
So, copy mo lang ulit yung date, October 7. And then, yung explanation, perform services for cash. Yan. And then, sa ang page ng journal, halimbawa, GJ1. So, dito pwede tayong magkaiba-iba, no? Kasi baka sa ibang page mo siya nalagay. So, make sure lang na kung saan page mo siya nakita, doon mo siya lalagay. And then, ito ay nakadebit ng 1,500. So, 1,500. So, 21,000. So, dahil ito ay nakadebit, ipapa-plus mo naman siya. So, 21,000 plus 1,500. So, 22,500 pesos ang balance ng cash as of October 7. So, next tayo. Balik ulit tayo doon. Lagay mo lang dito 101. And then next, October 10, meron ulit. Ayun, naka-credit. So, lagay mo lang October 10. And then, kung ano yung kanyang explanation. Purchase supplies. So, lagay mo lang kung saan page mo siya nakita. So, actually, 1. General Journal 1. Then, kung magkano, 1,600 naka-credit. So, dahil naka-credit, skip natin tong debit column. 1,600. So, dahil naka-credit, 22,700 minus 20,900 pesos yung balance ng cash as of October 10. So, next tayo. Bigyan lang natin sa 101. Medyo marami lang yung cash. Pero yung mga gusto na dating account titles, konti na lang yan. So, ito October 11. October 11. Sorry. October 11. And then, yung explanation ng October 11, kopyahin mo lang. Yan. And then, sa page mo siya nakita, GJ1 pa rin. Yan. Pero ikaw, tignan mo kung saan page mo siya nakita, no? Tapos, naka-debit yung 4,800. Yan. So, dahil naka-debit siya, 20,900 plus 4,800. So, 25,700 pesos yung cash as of October 11. Sige, next natin. Balik ulit tayo dito. Lagyan lang natin ang posting reference, 101. Then, nung 12, meron naka-credit. Ayan. So, balik tayo dito, October 12. Then, copy mo lang yung explanation. Yan. And then, sa ang page nakita, GJ1. Then, kung magkano. So, dahil ito ay naka-credit ng 4,000, skip ang debit. So, credit ng 4,000. So, dahil naka-credit, ima-minus natin siya. 25,700 minus 4,000. So, 21,700 pesos. Okay? So, balik ulit tayo dun sa journal. So, lagyan lang ulit natin to ng 101. So, ibig sabihin, kapag ka nag-journal kayo, wala mo ng posting reference. Okay? And then, sa 13, wala. 14, meron. Yan, sa 14, meron naka-credit. So, lagay lang ulit natin, 14. Yan. And then, copy nyo lang explanation, paid assistant. Yan. Kung ano yung explanation doon, kakopy mo lang. Sa ang page nakita, GJ1. Ayan. And then, magkano? Credit ng 1,500. So, skip yung debit. So, 1,500. So, dahil naka-credit, 21,700 minus 1,500. So, dyan yan sa calculator nyo. So, 20,200 pesos as of October 14. So, lagay lang ulit natin yung posting reference, 101. So, saan ko ba nakita yung posting reference? So, ayun, yung kanyang account code. Tapos, hanap pa ulit tayo. Ayan, sa 15 meron. So, lagay mo lang yung October 15.
Tapos, copy mo lang yung explanation. Saang page ng journal nakita. Halimbawa, sa page 2 ko na siya nakita. So, lalagay nyo lang GJ2. Tapos, kung magkano. So, 400 naka-credit. So, skip yung debit dito, 400. So, dahil naka-credit, ima-minus mo siya. So, 20,200 minus 400. So, 19,800. So, lagyan mo lang ulit ng posting reference. Then, next natin, 18. Meron uling cash. Ayun, 3,200. So, balik ulit tayo dito, October 18. Tapos, copy mo lang yung explanation ulit. Yan, nagbayad ng utang. And then, page number kung saan nakita. Yan. Ay, ano ba yan? Oh, GJ2. G, ano mangyari? GJ2. Yan. And then, kung magkano? So, 3,200 credit. So, skip yung debit, 3,200. So, dito, 19,800 minus 32. Yan, 16,600 pesos na lang yung cash as of October 18. So, balik ulit tayo sa journal. So, 101. And then, 20 wala. 22 wala din. 23, ayun, meron. So, balik ka sa ledger, October. So, dapat wag kang magmadali. No? Isa-isahin mong mabuti. Copy mo lang ulit yung explanation. Then, sa page ng journal nakita, GJ2. And then, magkano? Ayun, cash. 6,200 naka-debit. So, lalagay natin siya sa debit na column. 6,200. So, dahil naka-debit siya, pag-a-addin mo lang. 16,600 plus 6,200, 22,800. So, balik ka ulit sa journal. Lagay mo yung posting reference. And then next, October 24, meron ulit. Ayan. So, lagay mo lang ulit October 24. Then, copy mo lang explanation. Yan, withdraw cash. And then, saang page ng journal nakita? So, sa page 2. Yan. Tapos, magkano? Cash, naka-credit ng 3,000. So, skip yung debit, 3,000 credit. So, dahil naka-credit siya, ma-minus natin. So, 22,800 minus 3. Bakit po mina-minus pag credit? Kasi 'di ba yung cash pag nababawasan, nire-record sa credit. So, kaya mina-minus natin pag credit. Pag cash, no, saka kapag ka mga asset accounts. And then, next natin, lagay ulit natin yung posting reference. And then, 25, meron uli. So, copy mo lang yung date. Medyo marami talaga yun sa cash. Pero, yung mga susunod yan, isa or dalawang entry na lang. 'Di ba nung gumagawa tayo ng T-accounts, pinakamarami yung sa cash. Then yung the rest, isa or dalawa lang. So, ganun din dito, no? So, yan. Copy yung explanation and then page number. Tapos, 36 debit. So, dahil debit, ayan, 36. So, dahil naka-debit, i-add natin siya. So, 19,800 plus 36. So, 23,400 pesos. So, next natin, lagay ulit natin yung posting reference. Ibig sabihin, kapag ka meron ng number or posting reference, na-post na natin, nalagay na natin siya sa ledger. Okay? And then next, sa 27, meron uling cash. So, lagay lang ulit natin yung date, October 27. So, copy yung explanation. And then, saang page nakita. Tapos, yun, 2,000 credit. Ay, sorry. Ayan.
Ano yung lumabas? Ayan, 2,000 yung credit. So, 2,000. So, dahil naka-credit, ima-minus natin. 23,400 minus 2,000. So, 21,400. So, sa balance, makikita natin kung magkano yung cash as of the last date na pinost natin. Okay? And then, October 27, okay na. So, post na natin yung posting reference. Then, last entry ay 29. Yan, lagyan natin October 29. Then, copy mo lang yung explanation. Yan, paid salaries of assistant. So, GJ2. And then, magkano? 1,800 credit. So, 1,800. So, dahil naka-credit, 21,400 minus 1,800. So, 19,600. So, balikan mo na sa journal, lagay mo yung posting reference. So, wala naman siguro tayong nakalimutang i-post para sa cash. Yan lang, isa-isahin mo lang siya. Yan. So, kung wala na, ayan, sana wala, no? Yan. So, ibig sabihin, as of the last entry nung mga journal entries natin, ang natira mong cash ay 19,600 pesos debit. Bakit debit? Kasi mas malaki yung amount ng naka-debit kumpara sa naka-credit. Okay? So, pag yari ka na sa cash, ang susunod mo namang account title ay accounts receivable. Okay? So, ganun lang din yung gagawin mo. Magsisimula ka ulit sa una. Yan, hanap ka ng mga accounts receivable. So, sa 2, wala. Sa 3, wala din. So, ingat-ingat lang ha. Ano lang, slowly but surely. Sa 4, wala. Yan. Sa 5, ayun, meron. Okay? So, sa 5, lagay mo lang, October 5. Tapos, explanation. Yan. Lagay mo lang kung ano yung explanation mo dun, no? Tapos, journal reference, ang page ng journal nakita. So, GJ1. And then, naka-debit ng 4,800 sa journal. So, 4,800. So, dahil naka-debit to, ang magiging balance natin dito ay debit balance. Okay? Okay na tayo. So, babalik ulit tayo doon. Lalagyan natin yung kanyang posting reference. Ano yung posting reference niya? Ayun, 102. So, 102. Yan. O, hanap pa ulit tayo ng accounts receivable. Ayun, sa 11. So, October 11. So, copy mo lang yung explanation niya doon. Yan. Yan. Gilid lang natin siya. Tapos, ang page nakita, GJ1. Tapos, ano siya? Nasaan yung amount? Naka-debit. Ah, sorry, naka-credit. Accounts receivable pala. Yan. So, 4,800 naka-credit. So, dahil ito ay 4,800 na naka-debit, debit balance, minus 4,800. So, magiging balance natin dyan, alam mo na, 0. Okay? So, hanap pa tayo ng accounts receivable. So, lagay natin yung posting reference. Ayun, nung 13. Lagay mo lang, October 13. Tapos, magkano yung, ay, ano yung explanation? Yan. Tapos, page number ulit. And then, kung magkano. So, naka-debit yung 6,200. So, debit 6,200. So, dahil zero naman na to, debit to. So, 6,200 na ilalagay natin. So, di ba yung accounts receivable, asset din siya. Pag nadadagdagan, naka-debit. Kaya, laging debit yung kanyang balance dapat. Okay? So, balik tayo dun sa 13. Lagay lang natin yung posting reference. Baka makalimutan. Itong posting reference, paglalagay nyo nito, ito din yung katunayan na na-post nyo na siya. Okay? Sabihin, pag may number na siya dyan, okay na siya. Nasa ledger na. Okay, so hanap pa tayo ng accounts receivable.
Wala na? Wala pa? Yun, nung 23. So, October 23. Yan. Tapos, explanation mo lang ulit. Yan, lagay mo lang. Tapos, ang page ng journal nakita. O, halimbawa, sa page 2 ko na siya nakita sa journal ko. Tapos, yung amount, 6,200 naka-credit. So, 6,200. So, 6,200 naka-debit, tapos may credit, so 0. Okay? So, lagay lang ulit natin dito yung posting reference. Yan, ibig sabihin yan, okay na. Meron pa bang accounts receivable na habol? Wala na. So, pagkayari ng accounts receivable, yan, ibig sabihin, at the end of all the transactions, wala tayong pautang. So, 0. Then, next natin, painting supplies naman. So, yung pagkakasunod-sunod nito, yung nasa chart of accounts, no? So, hanap lang tayo ng painting supplies mula sa simula ulit. So, wala. Painting equipment. Yun. Painting supplies ng 4. So, October 4. Copy mo lang ulit yung explanation. Yan. Yan. Tapos, page number GJ1. Tapos, yung amount, naka-debit ng 3,200. 3,200. 3,200. Debit ang kanyang balance. So, balik tayo dito. Lagyan lang natin ng 103. And then, hanap pa tayo ng painting supplies. Ayun, nung 10. So, lagay lang ulit tayo. Ito ang mga tigko-konti na lang ito, mga dalawang entry lang. Tapos, yung explanation. Tapos, ang page nakita. Tapos, amount, 1,600. Ah, sorry, 1,600 debit. Painting supplies, 1,600. So, parehas na naka-debit. Pag parehas na naka-debit, ipagpa-plus lang. Yan. So, ibig sabihin, as of October 10, 4,800 pesos worth yung supplies ng company. And then, next natin, hanap pa tayo ng painting supplies. So, lagay lang natin yung kanyang posting reference. Yan. Tingnan mabuti. Meron pa, ayun, October 20. Yan. Sa kala mo wala na, pero meron pa. So, copy lang ulit yung explanation nung 20. Tapos, page number 29. 2,900 debit. So, dahil naka-debit, pagpa-plusin lang ulit natin. Yan. So, 7,700 pesos yung supplies. Lagyan mo lang ulit ng posting reference. Then, yan, mukhang wala na. Kaya na tayo sa painting supplies. Then, next natin na ledger. Yan. Prepaid insurance. So, hanap tayo ng prepaid insurance. Mhm. Wala. Painting supplies. Yun, 12. October 12. October 12. So, tapos copy lang yung explanation. And then, sa ang page ng journal nakita, GJ1. Tapos, naka-debit siya ng 4,000. So, debit column. Tapos, syempre, yung balance niya, 4,000 pesos. Yan. So, balik lang ulit tayo sa journal. Lagay mo lang yung posting reference. Tapos, hanap pa ulit tayo ng prepaid insurance. Mhm.
Mukhang wala na. Isa lang siya. Hmm. Okay na. Okay na to. Yan. So, yun na yun. 4,000 yung prepaid insurance debit. So, painting equipment naman, susunod natin. Yun, meron. October 2. Yan. Lagay mo lang yung date. O, ulit-ulit lang yan na. Pero dapat may labels pa rin, no? Yan yung date, explanation, junior. Journal reference, debit, credit, saka balance, no? So, explanation. Yan. Initial investment. Then, sa page ng journal nakita, lalagay mo lang. Tapos, yan, journal, 12,300. Debit. Yan. So, dahil debit yan, 12,300. Yan. Pag mga asset, laging debit, no? Hanap pa tayo ng, balik tayo dito, lagay natin yung posting reference, tapos hanap pa tayo ng painting equipment. Tingnan mo mabuti ha, baka may makawala. June 20. October 20. Tapos, yung explanation doon sa journal. Yan. Lagay mo lang. Page number. So, page 2 ko na siya nakita. Ayan. Pwedeng iba-iba tayo ng sagot dyan. Basta dun sa page number nyo na yun nakita ha. Ito naman, 6,000 debit. So, 6. So, 12,300 plus 6,000. So, pinag-add ko kasi debit. No, debit pag nadadagdagan yung asset. So, balik tayo dito. Lagyan natin ng posting reference. 105 na ba? Tama, no? 105. So, hanap pa tayo ng painting equipment. Wala na. So, next natin, service vehicle. Yan. Hanap tayo saan may service vehicle. Ayun ang 3. So, lagay mo lang October 3. Tapos, explanation. Yan. Tapos, journal reference. Ang page ng journal nakita. And then, yung amount. So, 80,000 debit. 80,000. So, balance niya, 80,000. Yan, parang yung passbook sa, sa bank. No? So, lagyan mo lang to ng posting reference. Ibig sabihin na post na. So, may service vehicle pa ba? Feeling ko wala na. Pero check mo pa rin. No? Baka kasi mamaya meron. Oh, pero dahil mukhang wala na, yun lang siya. Mm-mm. Oh, next. Mga liability accounts naman. Hanap tayo ng notes payable muna. So, pag notes payable, pag nadadagdagan, credit. Pag nababawasan or nagbayad ng utang, debit. So, hanap tayo ng notes payable. Ayun. October 3. So, lagay mo lang October 3. Tapos, explanation ulit. Yan. Post mo lang. Junior. Journal reference. Junior tuloy. Tapos, naka-credit 30,000 pesos. 30,000. So, ang balance niya ay 30,000 credit. Okay? Kasi nga, liability account siya. Pag nadadagdagan, credit. Kaya yung balance niya laging credit dapat ha. So, yan. So, lalagyan lang natin to ng 201. Ibig sabihin, na-post na. Yan. Malapit na nating mapuno. So, notes payable. Hanap pa tayo. Yan. Sige. Mukhang wala na. Ayun, nagbayad tayo ng utang. Sa 27, October 27. Yan. 2,000 debit. So, ano muna? Yan. Explanation. Lagay mo lang. Tapos, ang page ng journal mo nakita. DJ2. Then, naka-debit ng 2,000 pesos. So, dahil naka-debit, babawasan natin to. So, yung balance niya.
Ayan. 30 minus 2. So, 20, ay sorry. Dito siya. Ayan. 30,000 minus 2,000. So, 28,000 pesos na lang yung utang natin. So, lagyan mo lang to ng posting reference. The next, wala na. Okay na. Accounts payable naman. Sabihin, as of the last transactions, 28,000 pa yung notes payable natin. Next, accounts payable naman yung hahanapin natin. Okay, wala. Wala na din. Yun, October 4. So, lagay mo lang dito, October 4. Then, yung explanation mo nung October 4. Then, journal reference, UJ1. Magkano? So, credit ng 3,200. So, dun tayo sa credit column. So, balance niya, 3,200. Okay? So, balik ka lang dito. Lagyan mo lang ng posting reference. So, wala na dito. Dito rin. Yan. Isa-isahin mo lang. Yan. Ayun, meron tayo doon. So, nung October 18, nagbayad tayo ng utang. October 18. Tapos, yan. Copy mo yung explanation. And then, page number, saan mo nakita? Halimbawa, sa page 2 ko na siya nakita. So, yung amount, credit, sorry, debit, accounts payable, 3,200. Debit. Yan. 3,200. So, dahil ito ay naka-debit, ima-minus natin. So, 3,200 minus 3,200. Yan. Wag na i-calculator yan. 0. Okay. Tapos, balik tayo dito. Lagyan natin ng posting reference. Then, accounts payable ulit. Ayun. October 20. Yan. Hindi na tayo pinahirapan. Sumunod na siya agad. And then, explanation. Kung ano yung explanation na nilagay nyo sa journal, yan yung ilalagay nyo sa ledger. So, GJ2. So, magkano yun? Credit 8,900. So, lagay mo lang dito 8,900. So, dahil 0 yung sinundan, so 8,900 pa rin muna to. Okay, tapos lagay mo ng posting reference. Yan, 202. Okay? So, meron pa rin tayong utang na October 22. Yan, lalagay mo lang yan dyan. Tapos, explanation. Yan, telephone bill. Then, journal reference. Ang page ng journal nakita. And then, yan, 600 credit. Mhm. So, dahil naka-credit, pag-a din. So, 8,900 plus 600, 9,500. So, balik ulit tayo sa journal. Lagay nyo lang yung 202. Ibig sabihin na post na siya. Okay. Mhm. Yan. Wala nang accounts payable. So, ibig sabihin, at the end of the period, meron tayong utang na 9,500. Next natin, capital. Yan. Hanap-hanap lang ulit tayo. So, Lustardo Capital. October 2. So, lagay mo lang, October 2. Then, explanation, copy-paste. Yan. Ako copy-paste kayo. Copyright. Tapos, page number. Then, magkano? Yan. 83,300. Credit. Yan. 83,300. So, 83,300. Ang balance. Okay? So, dito lagay lang natin yung posting reference. Malapit na nating mapuno. Mhm. Yan. Pag may posting reference na, huwag niyo nang pansin. Hanap na lang ulit tayo. Baka nag-invest pa ulit siya. Tingnan natin sa bandang dulo. So, kung wala naman na, yun na yun. Yun na. Oh, next na tayo. Withdrawals na. Ito mga isa-isa na lang to. So, hanap tayo ng withdrawals. Yan. Mhm.
Oops. Yan. Ingat-ingat ah, baka may makalimutan. Pero meron yan. Oo. Ayun, noong 24. Okay? Sige mo lang, October 24. So, explanation. Yan. Copy mo lang. Then, journal reference, GJ1. GJ2 na yon. Tapos, debit pag withdrawals, no? Ayan, 3,000 pesos debit. So, debit ang balance, 3,000 pesos. Tapos, balik ka ulit doon. Lagay mo yung posting reference, 302. So, ibig sabihin na post na siya. Yan, wala na. Service revenue naman, susunod. Yan, malapit na tayo mayari. Yan, painting revenues naman. Yan, o kaya man service revenue, ha? Yan, hanap lang tayo. So, meron na yan, puno na ito. October 5. Copy mo lang ulit yung explanation. Journal reference, page 1. Tapos, pag revenue, laging naka-credit. So, 4,800. So, 4,800 yung balance niya, credit. So, lagay lang natin yung posting reference, 401. Tapos, ayan, October 7, may sumunod na agad. Tapos, copy-paste lang yung explanation. Then, page number, DJ1 pa rin. Tapos, magkano yung amount? 1,500 credit. So, dahil para sa credit, yan, pag-a-add natin siya. Yan, pag-add nyo to, ito, 6,300. Lagay mo na yung posting reference dito. Ibig sabihin na post na natin. Yung pa, October 13. Then, copy-paste lang ulit yung explanation. Yan. Build customers. Then, page number, oo. Yan, GG1. Tapos, 6,200 credit. Mhm. Yan, so, parehas na naka-credit, 6,300 plus 6,200 is equal to, yan, 12,500. So, lagay mo na dito yung posting reference. Ibig sabihin na post na natin. Yan, tingnan natin. Baka may ma-miss pa tayo. Yun, 25. Dami rin pala. Tapos, yung explanation. Then, saang page mo siya nakita? DJ2. Then, magkano? 3,600 credit. So, 3,600. So, parehas na naka-credit. Pag-aadin natin. 16,100. Yan. As of the 25th. So, lalagay mo lang dito yung posting reference. Yan. Para ibig sabihin na post na. Yan, yari na. Konti na lang. Expenses na lang. Wages expense tayo. Hanapin lang natin. Isa lang yan. Feeling ko. Tama ba? Yan. Yan, na-post na lahat. So, tinitignan ko na lang yung posting reference kung may laman o wala. Yun, wages expense ng 14. October 14. Ay, feeling ko dalawa to. Meron pa doon sa dulo eh. Yan. So, saan page nakita? Page 1. Magkano? Pag expense, laging naka-debit, no? Ayan, 1,500. Yan, 1,500 ang balance. Lagyan natin ng comma. Then, lagyan lang ulit natin ng posting reference, 501. Yun. Ay, puno na. Okay. Sa dulo, alam ko meron pa yan.
Yun, sabi na eh. October 29. So, copy lang ulit yung explanation. Then, yan. Saan page nakita? Page 2. Tapos magkano? Yan, malapit na tayong mayari. 1.8 debit. So, dahil para sa debit, pag-a-add natin sila. Yan. Yun. 3.3. Balik lang ulit sa journal. Lagyan ng posting reference. Next, ayan, konti na lang. Utilities saka maintenance. Parang tigisan na lang to. So, utilities, hanapin lang natin. So, ganun talaga. Balik-balik. Mhm, mhm. Maintenance to. Utilities, alam ko tigisan na lang sila. October 22. October 22. Tapos, yung explanation, kopyahin lang. Mm-mm. Yan, sa page nakita. Ayan, DJ. 2. Okay, tapos 600 debit. 600 debit. So, dahil yan, 600 debit ang balance mo. Okay, tapos lagyan lang ulit ng posting reference. Mukhang wala naman na. So, dahil wala na, doon na tayo sa maintenance expense, yung last account natin. So, saan meron? Yan. Siya na lang yung walang posting reference, syempre. Okay. So, check lang muna natin yung mga nasa taas, pababa. Yun, yung 15. So, October 15. Yan. Tapos, explanation, kopyahin. Saang page nakita. And then, magkano? 400 debit. O 400 debit yung kanyang balance. So, balik lang tayo dito. Lagay natin yung posting reference. So, tingin ko naman wala na. So, ang gagawin mo dyan para malaman mo kung na-post mo lahat, dapat merong number lahat, merong account code lahat yung posting reference mo. Okay? Ulit, pag nag-journal ka, wag mo munang lalagyan, no? Okay? So, lalagyan mo lang siya kapag ka nag-post ka na sa ledger. Ibig sabihin nun, pag may number na or account code, na-post mo na yung amount niya sa ledger. So, kung titignan natin yung mga ledger natin, ayun, may mga balances na siya sa dulo. Yan, kakailanganin niyo yung mga account balances na yan para makagawa kayo ng trial balance. Okay? So, doon na lang yan sa susunod na video. Pero sana natutunan mo kung paano mag-prepare ng posting yan sa 3-column na journal or yan sa ledger yung ginagamit natin. Okay? So, yun lang muna ngayon. Doon ka na sa susunod na video. Bye-bye!